Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, kilala tayo bilang mababait, masayahin at mapagtiis. Pero minsan, ang mga ugaling matagal nang tinatawag na normal ay siya ring sumisira sa sistema, relasyon at kinabukasan natin bilang lipunan. Hindi lahat ng nakasanayan ay tama at hindi lahat ng ganito na kasi tayo ay dapat ipagpatuloy. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinaka-toxic na ugali na normal na sa Pilipinas. Base sa pag-aaral, datos at totoong epekto nito sa ekonomiya, trabaho, edukasyon at mental health. Hindi ito paninira, ito ay pagmumulat. Simulan na natin. Number 10. Okay lang yan mentality. Normalization of wrongdoing. Isa ito sa pinakamapanganib na ugali ng mga Pilipino, ang pagiging sobrang mapagpalagpas kahit mali na. Late ka? Okay lang yan. May maling ginawa sa opisina? Hayaan mo na. May korap na opisyal? Ganyan na talaga ang politika. Sa unang tingin, mukha itong kabaitan at pakikisama. Pero sa mas malalim na usapan, ito ang ugat ng mediocrity at corruption tolerance. Ayon sa World Values Survey, mas mataas ang porsyento ng mga Pilipino na tolerant sa minor rule breaking kumpara sa ilang East Asian countries tulad ng Japan at South Korea. Sa isang Asian Development Bank study tungkol sa governance, binanggit na social tolerance of small violations contributes to the persistence of systemic corruption. Ibig sabihin, kapag pinapalampas ang maliliit na mali, lumalakas ang loob gumawa ng mas malaking kasalanan. Ang real-life effect nito ay ang mga sumusunod: late culture sa trabaho, poor service standards, walang accountability, at mabagal na pag-asenso ng institusyon. Ang pinaka-problema dito ay kapag nasanay ka sa okay lang, mawawala ang konsepto ng dapat. Number 9. Utang na loob na ginagamit na pambayad ng utang ng konsensya. Ang utang na loob ay isa sa pinakamagandang Filipino values kung tama ang paggamit dito. Pero nagiging toxic ito kapag ginagamit para manahimik ang tao, ginagamit para i-justify ang abuso, at ginagamit para pigilan ang whistleblowing. Hayaan mo na, tinulungan ka naman noon. Huwag mo nang isumbong, may utang na loob ka. Ayon sa Ateneo de Manila University Filipino Psychology Studies, ang utang na loob ay nagiging mechanism of social control kapag ginagamit upang pigilan ang kritisismo. Sa corporate setting, isang International Labor Organization report sa Southeast Asia ang nagbanggit na cultural obligations often discourage workers from reporting unfair practices. Ang nagiging resulta nito sa ating lipunan ay tahimik ang inaabuso, hindi napapanagot ang may kasalanan, at mas tumitibay ang hierarchy ng kapangyarihan. Ang tanong, kung mali na, hanggang kailan ka magbabayad ng utang na loob? Number 8. Pakikisama kapalit ng prinsipyo. Sa Pilipinas, mataas ang halaga ng pakikisama. Ang mga Pinoy ay likas na magaling makisama, pero minsan nasasakripisyo ang tama. Ang mga karaniwang example nito ay tatawa kahit bastos ang biro, mananahimik kahit may mali, at sasabay kahit labag sa konsensya. Sa isang social weather stations SWS survey tungkol sa workplace culture, mahigit 60% ng respondents ang umamin na mas pinipili nilang manahimik kaysa sumalungat sa grupo. Psychologically, ito ay tinatawag na group conformity, isang konseptong unang pinag-aralan ni Solomon Asch at napatunayang mas malakas ang pressure ng grupo kaysa personal na paniniwala. Ilan sa nagiging epekto nito ay normalized bullying, walang nagsasalita laban sa abuso, at walang reforma. Palagi nating tandaan, ang pakikisama na tumatapos sa prinsipyo ay hindi kabutihan. Ito ay duwag na katahimikan. Number 7. Diskarte na sa totoo'y panlalamang. Isa ito sa pinaka-kontrobersyal. Sa Pilipinas, ang diskarte ay madalas pinupuri. Pero saan nagtatapos ang diskarte at nagsisimula ang panlalamang? Ilan sa mga gawing ganito ay ang pagsingit sa pila, under-the-table transactions, at panlilinlang para lang makaraos. Ayon sa Transparency International,
Global Corruption Barometer, mahigit 30% ng Pilipino ang naniniwalang sometimes corruption is the only way to get things done. Ito ay mapanganib na paniniwala dahil sa ganitong mindset, tumataas ang red tape, nawawala ang tiwala sa sistema, at ang tapat ay laging nahuhuli. Ang pinaka-bottom line nito ay ang diskarte na may naaapakang tao ay hindi talino. Panlalamang yan. Dapat ay palagi tayong lumaban ng patas kahit anumang oras. Number 6. Smart shaming, anti-intellectualism. Ito ang ugaling tahimik pero maaaring tumapos sa kinabukasan ng bansa. E di sige, ikaw na matalino. E di wow, marunong ka pa sa boss? Arte mo naman, simple lang yan. Ayon sa OECD Education Reports, ang Pilipinas ay may low culture of intellectual debate kumpara sa ibang bansa sa Asia. Dagdag pa ng isang UP Diliman Sociology study, Filipino students often downplay intelligence to avoid social isolation. Ang ilan sa mga epekto nito ay hindi pinapakinggan ng eksperto, mas pinapaboran ang loud kaysa logical, at mabagal ang innovation. Ating tatandaan na kapag ang talino ay ginagawang biro, ang bansa ang nagiging katawa-tawa. Number 5. Victim blaming culture, kasalanan mo pa rin. Sa Pilipinas, kapag may biktima, kadalasan may kasamang tanong na hindi dapat tinatanong. Bakit ka kasi nagpunta roon? Ano ba suot mo? Sigurado ka bang hindi mo kasalanan? Tiisin mo na lang, pamilya mo pa rin yan. Imbis na tulungan ng biktima, hinahanapan pa siya ng pagkukulang. Ito ang tinatawag na victim blaming culture, isang ugaling tahimik pero malupit at mapanira. Ayon sa UN Women Philippines, ang victim blaming ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-uulat ng domestic violence, sexual harassment, at workplace abuse. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa sa 40% ng biktima ng pang-aabuso ang nagre-report at isa sa pangunahing dahilan ay takot sa paninisi at kahihiyan. Dagdag pa ng World Health Organization, victim blaming increases trauma, depression, and long-term psychological harm. Ilan sa mga epekto nito sa lipunan ay tahimik ang mga biktima, malaya ang mga abusado, at naipapasa ang trauma sa susunod na henerasyon. Tandaan, kapag sinisi mo ang biktima, kasama ka sa problemang gumagawa ng bagong biktima. Number 4. Family above all. Kahit toxic na. Pamilya mo pa rin yan. Isa sa pinakapaulit-ulit na linyang naririnig ng mga Pilipino. Kahit ang pamilya na mismo ang sumisira sa mental health, dignidad at kinabukasan ng isang tao. Kapag ang magulang ay abusado, intindihin mo na lang. Kapag ang kamag-anak ay mapanlamang, pamilya pa rin. Kapag ang pamilya nanghihila pababa, wala kang utang na loob. Ayon sa Department of Health at WHO Philippines, a significant number of anxiety and depression cases in the country are linked to family-related stress. Sa isang UP Population Institute study, lumalabas na many Filipinos stay in emotionally abusive family environments due to cultural pressure, not choice. Isang realidad na dapat nating malaman, hindi lahat ng pamilya ay ligtas, hindi lahat ng dugo ay proteksyon, at minsan ang pinakamatapang na desisyon ay ang lumayo para mabuhay. Number 3. Tiis lang mentality, romanticizing suffering. Isa ito sa pinakatinatangkilik na toxic trait ng mga Pilipino. Ganyan talaga ang buhay. Tiis lang, gagaan din yan. Maswerte ka pa nga, may trabaho ka. Kapag ganito, unti-unting tinuturuan ng tao na normal ang overwork, normal ang underpaid, normal ang burnout. Ayon sa International Labor Organization, the Philippines has one of the longest average working hours in Asia. Sa DOLE at PSA reports, maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng higit 48 oras kada linggo. Mababa pa rin ang average wage kumpara sa living cost. Ayon naman sa WHO, ang chronic stress at overwork ay direktang konektado sa cardiovascular disease, depression, at anxiety disorders. Ang bottom line, ang pagtitiis ay hindi laging kabutihan.
Minsan, ito ay tahimik na anyo ng pagsuko. Number 2, anti-accountability culture. Bakit ako? Kapag may mali, madalas ganito ang reaksyon. Lahat naman gumagawa niyan. Hindi lang ako yan. Okay lang yan, wala namang perpekto. Sa halip na akuin ng responsibilidad, hinahati ang kasalanan para lumiit ang bigat. Ayon sa Transparency International Philippines, weak accountability culture significantly slows down anti-corruption reforms. Samantala, sa ADB governance indicators, makikita na countries with low accountability tolerance have slower institutional progress. Ilan sa mga resulta nito ay walang natututunan sa pagkakamali, paulit-ulit ang problema, at walang umuunlad na sistema. Palagi nating tandaan, ang lipunang ayaw managot ay lipunang ayaw umunlad. Number 1, normalization of incompetence. Ito ang pinakanakakalason sa lahat, nepotism, backer, at padrino system. Sa Pilipinas, madalas mas mahalaga ang kakilala, kamag-anak, at padrino kaysa sa taong may kakayahan, kaalaman, at integridad. Ayon sa World Bank Governance Report, nepotism and patronage systems weaken institutional efficiency and public trust. Sa Civil Service Commission reports, political accommodation and favoritism remain persistent challenges in public service. Ilang epekto nito sa ating bansa ay mali ang taong nasa posisyon, tama ang tao pero nasa gilid, mabagal ang serbisyo, at nawawala ang tiwala ng mamamayan. Palagi nating tandaan, kapag ang incompetence ay normal, ang excellence ay nagiging outcast. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinaka-toxic na ugali na normal na sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi kulang sa mabubuting tao. Sa katunayan, araw-araw tayong nakakakita ng sipag, sakripisyo at malasakit sa pamilya, sa trabaho at sa kapwa. Ang kulang sa atin ay tapang na ituwid ang mali. Kahit ito'y ginagawa ng nakararami, kahit ito'y nakasanayan na, kahit sabihing ganito na talaga. Oo, hindi madaling baguhin ng kultura dahil ang kultura ay hindi lang batas. Ito ay nakaukit sa biro, sa katahimikan, sa pag-iwas at sa paulit-ulit na pagpapalampas. Pero ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa gobyerno. Hindi rin ito nagsisimula sa viral post o malakas na sigaw. Nagsisimula ito sa tahimik pero matapat na tanong sa sarili. Normal ba to o mali lang talaga? Sa sandaling piliin mo magsalita kahit mahirap, tumanggi kahit awkward, at manindigan kahit mag-isa, doon nagsisimulang mabasag ang siklo. Dahil minsan, ang pinaka-toxic ay hindi ang lantaran na masama, kundi ang matagal nang tinanggap, pinatawad at pinalampas hanggang naging normal. At kung may babaguhin man tayo ngayon, hindi ito kailangan sabay-sabay. Kahit isa lang muna, kahit ikaw muna, simulan mo sa iyo ang pagbabago. Ngayon mga Kapinoms TV, ako naman ang magtatanong. Ano ang opinion mo sa mga tinalakay natin ngayon? Alin sa mga toxic na nakasanayang ito ang naranasan mo na? I-comment mo sa baba ang iyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.